Tropical Storm Yun o Tropical Depression sa 10-minute average natin sa Pilipinas, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Alinsangan sa Metro Manila ang buong bahagi ng Northern Luzon, unti-unting nagbabalik dahil sa paghinang ng unti-unti ng ating southwest monsoon. At mga uulanin sa iba't ibang bahagi pa rin ng northwest Luzon at nalalabi ng bansa, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome pumuli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, September 6, 2023. Ang oras sa ating voice prompt ngayong umaga ay alas 10:42 na ng umaga. Well, expected nga po na sa paglayo ng mga bagyo natin sa teritoryo ng bansa ay unti-unti nang magbabalik muli ang ating alinsangan, especially dito sa may Metro Manila. At makikita ngayon ang pagnipis ng mga water vapors ngayon sa ilang bahagi ng northwest Luzon. Although sa mga extreme low ng Luzon, medyo makakaranas pa rin kayo ng medyo makulimlim pa rin dyan at mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Dahil yung medyo remnants o yung ilang extension pa rin ng buntot ng southwest monsoon na hinatak ng mga nakaraang bagyo ay mananatili pa rin dyan hanggang ngayong maghapon. At may mga pagkidlat tayo na umiiral pa rin sa may baybayin ng Northeast Luzon. Pero malayo naman ito sa may Bernhan Rise at sa kanluran naman sa may banda pa rin ng bandang Zambales area at Pangasinan. Total of 27 lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection system dito sa Caloocan West Grace Park. Sa ating current conditions, overcast gloomy, medyo maaraw na ngayon. Unti-unting maalinsangan pero mahangin pa rin at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. And so far sa lowest temperature ng itala na aking weather station ngayong madaling araw, kaninang 3:54 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na temperatura na sa 30.3 degrees Celsius kahapon ito ng 1:59 PM. At dahil dyan ay bahagyang tumataas din ang ating heat index. Pero mababa ito kahapon at 39.2 degrees Celsius. Kung sisilipin naman natin sa heat index mula sa mga weather stations ni Pag-asa. So kung sisilipin natin kahapon sa naitalang pinakamataas na itala na heat index kahapon, mukhang nangunguna ang areas ng CBS-SUA o Pili, Camarines Sur. Ang may pinakamataas na umabot sa 47 degrees Celsius ang init Pandaba. Pumapangalawa sa bahagi ng Gian Eastern Samar na nasa 46 degrees Celsius ang init Pandama. So mas mataas ang bahagi ng katimugang parte, especially sa bandang Eastern Visayas at parte ng Eastern Bicol region area. Hindi pa masyado sa may kanluran dahil hindi pa nakaka-recover ang improved weather condition. Unti-unti pa lamang. Pero pumapalit naman ang matinding alinsangan unti-unti. So paghandaan yan mga folks. Sa ating page 6 news in past 24 hours, nangunguna naman ang Diet, Camarines Norte sa may pinakamainit na alinsangan na sa 36 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, stationary lamang sa kanila sa pinakamababang temperature sa bansa at 17.5 degrees Celsius. Sa Inulan naman, ang bandang Kalayan ang nangunguna sa may pinakamalakas na binuhos na ulan, almost torrential rains na nasa 159 mm ang total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan kahapon, nakapagtala lamang kami ng 7.5 mm ang total rainfall. Pero almost nag-normal average rainfall sa amin sa Caloocan City dahil sa loob ng isang linggo ay halos magpa 500 mm agad ang total rainfall sa amin. So kahit hindi na natin tingnan ang daily rainfall ni Pag-asa, dito pa lang sa amin sa Caloocan City ay ang ratio na may pinapakita lamang din sa may bandang kalurang parte ng Luzon ay mukhang above average rainfall kaagad sa loob ng 4 na araw. Kung kahit silipin nyo man yan sa website ni Pag-asa sa kanilang climatological rainfall sa arawan nila, ay dito pa lamang sa aking weather station ay indikasyon na kaagad na nasa normal to above average rainfall na kaagad ang naranasan namin dito sa may Luzon, especially sa
Northwestern Luzon pababa kasama ang NCR at ilang bahagi ng Mindoro at Palawan. At sa lagay nating volcanic thermal alert status, mukhang nagmo-moderate na naman itong si Mayon Volcano. So sisilipin muna natin yung status ni Mayon. Kung sisilipin natin ang thermal anomaly ni Mayon Volcano, nanatili pa rin siyang unrest at nakikita natin ng magmatic intrusion sa pinaka-crater nito. So, masasabi ko pa rin na good news ito dahil importante kasi na ang pagtaas ng presyon sa mga bulkan ay nai-release niya kagad sa pinaka-bunganga niya para hindi po mag-increase ng kanyang pressure sa pinaka-magma chamber na magre-resulta ng violent eruption. And so far sa ating variable radiated power ay nasa moderate of 41 megawatts naman ito at may mga pag-usbong pa rin ng kanyang magmatic intrusion sa pinaka-bunganga ni Mayon. Kung sisilipin natin ang kanyang infrared thermal satellite imagery, mula sa MODIS, makikita po yung magma niya ay nanatili pa rin aktibo sa pinakabunganga ni Mayon. So, sa mga Kabicolanos natin dyan, ay patuloy pa rin na sundin ang anunsyo ni PBOX na manatiling nasa at least 6 to 7 km danger zone dahil nanatili pa rin aktibo itong si Mayon. Pero kung titingnan natin sa synopsis mula kay PBOX para ngayong araw, ay ganun pa rin, stationary na may mga pag-feed at establish pa rin ng mga lava flow mula sa Bongga Southeastern at Misi South at Basud Gulis. Ang lava nito ay tuloy-tuloy pa rin na may approximate 3.4 kilometers daw to 2.8 kilometers at 1 kilometer pa rin mula sa crater na medyo dumadaos-dos at may mga rockfall and pyroclastic density pa rin daw ang dumadaos-dos. So, expected na stationary yan. At may mga deposited degrees daw na umabot ng 4 kilometers mula sa pinaka-crater. Yun yung natuyo ng mga magma mula sa pinaka-crater hanggang dyan sa pinakamababa na around 4 kilometers ang distansya. So sa mga earthquake na na-recorded ng mga volcanic Mayon mula kay PBOX, earthquake seismic network centers, dyan sa malapit kay Mayon ay mayroong 3 volcanic earthquakes daw. Mayroong 118 rockfall events at 3 PDC events. SO2 emission, mababa lamang at 2,158 tons a day. Huli nitong na-record ay kahapon, September 5, 2023. At may mga short observations sila na medyo may pamamaga pa rin. Siyempre, dahil aktibo pa rin yung pinakabungangan nito. So, tuloy-tuloy ang inflation nito sa may southeastern at middle slopes since nagsimula nitong August 2023. So, in short, ay nanatiling nasa alert level 3 pa rin ang status ng volcano at nanatiling bawal pa rin lumapit at least within 6 km radius permanent danger zone. So, take note yan sa mga kababayan natin sa Bicol region. Sa ating outside humidity ay nasa 71% po ang ating outside humidity. Bumababa ito ng per percent since last hour. So, ang ating atmospheric pressure mataas na po at 1,010 hectopascals. Steady dito since last hour. So, expected, magiging unti-unti, magiging drier na po ang ating himpapawid. Well, para sa akin, ay medyo good news po ito, folks, dahil meron tayong binabantayan na Comet Watch na itong si P1 Nishimura, kung natatanda ninyo. Sana ay magkaroon man lang ng clear skies hanggang bukas po para dito sa amin sa Caloocan ay masusubukan nating makunan ng eksaktong point itong si Comet Nishimura para meron man lang tayong record at document na may re-report sa inyo dito sa PIMO Weather FB page. Sa ating air quality, medyo moderate tayo ngayon at 52 index or 12.6 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga natin ngayong araw dito sa Metro Manila. Medyo mataas po Sa high tide natin, at least sa kasalukuyang meron tayong kasalukuyang mahaba-haba ang pagiging low tide natin dahil merong 15 hours and 13 minutes pa o 15 hours to 32 minutes pa na magha-high tide. So mukhang kinabukasan ito ng 2:22 AM pa. Mahaba-haba ang pagiging low tide nito, mga folks. So mukhang bad news diyan sa mga mangingisda natin sa malapit sa pampang ng Manila Bay at sa malapit sa paligid nito diyan sa Malabon. So medyo mababa rin ang high tide diyan. Mababa ang tubig.
So medyo lalayo-layo muna kayo para makapangisda mga folks. Sa almanac, sumikat pong haring araw kaninang 5:44 AM at inasalulubog ito mamayang 6:04 PM. Ang ating waning gibos na sinag ng buwan at 59% ay sisikat po mamayang gabi 10:54 PM at kinabukasan na po ng maga mga 11:24 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, naasahang maulap ang himpapawin pa rin. May mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Pero nakataas pa rin daw sa 100% chance na ulanin daw. So baka mamayang hapon ito o sa gabi o madaling araw. Bukas sa Huwebes, magiging maulap ang maghapon daw at may mga localized thunderstorms pa rin. At mababa ang tsansa ng pag-ulan at 38%. Two-day temperature forecast natin mula ngayong araw ay 32 to 31 degrees Celsius hanggang bukas sa puyan ng Huwebes. Lowest temperature ay nasa 26 to 25 degrees Celsius. Pero according naman sa ating local weather advisory, auto-generated ito mula kay Pag-asa. Namataan nila kaninang 3 o'clock AM ang sentro ni Tropical Depression. Pero ngayon ay tropical storm na ngayon na si Ineng ay nasa layong 1,225 km. East-northeast na ng extreme northern Luzon. Ngayon, nasa labas ng ating Parne. So, ito ay probably palabas pa lang ito ng ating Philippine Area of Responsibility ng mga oras na ito. Kaya hindi na ito masyado accurate ngayon. Pero according kay Pag-asa, ay maximum sustained winds niya ng oras na ito, kaninang 3 AM ay nasa 55 km per hour at bugsong umaabot ng 70 km per hour. Kumikilos ito pa north-northeastward ng mabilis at 20 km an hour. Pero nabalita ko na nga po na lumabas na ng PAR, hindi na to accurate ngayon. Dako agad tayo sa ating ginagamit na Himawari 8 satellite imagery in almost real time. Makikita natin sa ating infrared dust na numinipis po ang ating southwest monsoon sa may hilagang kanluran ng Luzon. Medyo maninipisan, makikita po sa ating highest wavelength ay manipis na lamang ito, di gaya din sa may bandang malapit sa may South China Sea. Pero sa bandang West Philippine Sea, medyo manipis na po ang kaulapan. So, probably mga light to moderate showers na lamang ang iiral sa iba't ibang bahagi ng northwestern Luzon. Kabilang na ang bahagi ng Ilocos Norte, La Union, ilang bahagi ng Pangasinan at sa parte ng Benguet at Baguio City. Probably mga light to moderate showers na lang at medyo kalat-kalat na lamang ang iiral nito. Sa Ilocos Norte at Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, ay magiging maulap din, pero mga party to mostly cloudy na lamang at hindi masyado tumatagal ang pagiging makapal ang kaulapan nito at isolated at kalat-kalat na lamang ng mga ilang light to moderate showers ang iiral dahil kung sisilipin natin ang infrared true color imagery ay manipis na lamang ang kaulapan nito sa halos buong extreme northern Luzon. Although magiging party to mostly cloudy pa rin ang iiral maghapon, pero hindi gaya kahapon at nung isang araw ay mga ilang kalat-kalat at isolated light to moderate showers ang kalimitan. Mangilan-ngilan na lamang ang mga magkakaroon ng saglitan na moderate at heavy rain showers. Especially sa bahagi ng dito sa may bandang Isabela, dyan sa Kasiguran Aurora, pababa ng Baler at ilang bahagi ng Quezon Province. At dyan sa may Central Luzon, pababa ng bandang Angeles, Pampanga, Bulacan, papasok ng Metro Manila ay magiging partly cloudy lang din at mga ilang mostly cloudy ang iiral sa maghapon. Pero yung tsansa na malakas ang ulan, mas mababa na po. Probably scattered at light to moderate showers ang medyo iiral. Kung sisilipin natin ang Himawari 8 ay halos manipis talaga. Manipis na lamang talaga ang kaulapan, so iiral na po unti-unti ang alinsangan kabilang na ang Calabarzon at buong bahagi ng Bicol Region. Although may mga partly to mostly cloudy iiral sa bahagi ng Catanduanes, diyan sa may bandang Iriga, Tabaco City, Legazpi hanggang Sorsogon, mga maninipisan lamang ito at typically, umulan man ay mga light to moderate showers. Mangunguna po ang mas sikat ng araw at alinsangan. So take note at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng ulan bukod sa aasahang mga forecasted na isolated rain showers. At mula Metro Manila at ilang parte nga po ng Calabarzon, magiging parte ng mostly cloudy pong iiral. So may mga pagsikat na po ang iiral sa atin sa halos buong maghapon mga folks. So magdala ng payong, pansangga sa tinding sikat naman ng araw. Naiiral naman ang mataas na heat index sa atin unti-unti. Mabilis po yan dahil may El Nino nga po tayo ngayon at napakataas po at 1.8 degrees Celsius. Kaya pagka sumikat naman ang araw sa atin, tumutodo naman ang humid o yung
mataas na temperatura at mataas na humidity. Yan ay masakit sa balat kasi mahirapan magtuyo ng ating pawis sa maghapon. Diyan naman sa may bandang may Meropa, magiging parte tumusikaw lang din ng Iral, kabilang na ang bandang Oriental at Occidental Mindoro. Isolated and scattered rain showers lang din ang iiral sa halos buong maghapon. All the way hanggang Puerto Princesa na po yan at kaduluduluhan ng Brooks Point na po yan sa buong Palawan. At mula sa Southern Luzon hanggang buong Visayas region, ay halos magiging parte tumusikaw lang din ang iiral, especially sa bandang Negros region, Central Visayas sa may bandang southern part ng Cebu, Bohol, at southern part ng Leyte sa bandang Maasin at Liloan. Scattered rain showers at mga maninipisan lamang na mga pag-ulan o drizzle rains ang medyo iiral ngayong maghapon sa buong bahagi ng Visayas. Pero asahan ang matinding sikat ng araw at mga ilang kaulapan lamang ang iiral dyan sa bahagi ng Masbate, Biliran, Arala Island at dyan sa halos buong Eastern Visayas. Pagkakaroon naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga light to moderate showers ang medyo typical dito dahil sa medyo may remnants ng surface trough dito sa may bandang silangan ng Visayas sa may baybayin. So magpang-abot man yan, typically mga light to moderate showers. So magdala na naman ng payong lalo na sa hapon o sa gabi kung iiral o lumapit man lang ang surface trough na ito dito sa may baybayin ng Eastern Visayas. And the rest ng buong Mindanao, magiging mostly cloudy po ang maghapon. Makikita po sa ating Himawari 8 ang most of Northern Mindanao ay magiging maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po ng extension ng surface trough nito na nag-extend dito sa may Eastern Pacific. Well, dahil sa malawak na extension na yan ay magkakaroon ng kaulapan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang buong bahagi ng Surigao del Norte at ilang parte ng Dinagat Island at Siargao Island. So magdala ng payong mga folks, kasama na ang bahagi ng Butuan at almost ng northern part ng Mindanao sa Ginuog, Cagayan de Oro, all the way hanggang Iligan City. Pero probably mga pabugso-bugso lamang yan at hindi naman ito nagtatagal dahil lamang sa duration nitong extension ng monsoon trough na ito, napakahaba. Nagdudugtong pa pala ito sa pinakabuntot nitong dating Tropical Depression Ining. Yang napakahaba na yun, nag-extend yan, umabot pa ng Mindanao area. So, dyan sa bahagi, kasama na ang Butuan, hanggang dyan sa bandang Hinatuan, at halos buong Agusan del Sur ay magiging maulap at may mga initially na mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, light to moderate showers. Magdala na lamang ng mga payong mga folks. Sa Zamboanga Peninsula, magiging parte ng Musilicaw din ng iiral, isolated and forecasted isolated showers din ng iiral, maging sa isla ng Basilan at Hulusulu, so magdala rin ng payong. Pero expected na magkakaroon ng magsikat ng araw na may pagtaas pa rin ng heat index, especially sa Zamboanga del Norte. Sa bahagi naman ng Barm at Sorsogen ay magiging maulap din ang lagyan ng panahon at isolated and forecasted din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa hapon o gabi. Ngayon, medyo maaraw at although may mga partly cloudy, ay makaka-extend pa rin kahit papano ang sikat ng araw. So take note yan mga folks ha. Asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan hanggang General Santos City at Sarangani, lalo na dahil may surface trough po dyan. Sa may bandang Sarangani, magdala rin ng payong. Pero sa Davao Region, kasama ng Davao City, hanggang dyan sa extension ng dyan sa may bandang Compostela Valley, rather, ay magiging maulap at mga isolated rain showers din ng iiral dahil extension ng surface trough niyan. May mga surface trough po na umiiral dyan at cluster clouds na nagdudulot ng mga ilang isolated at kalat-kalat na mag-ulan hanggang dyan sa may bandang Katiil, Caraga at dyan sa may bandang Tarragona. So halos sa bahagi pa rin ng Davao region ito. Sa may sentro ng Mindanao mula sa Valencia City at Malaybalay, Bukidnon, magiging parte ng Musilicaw din rin. Pero sa ngayon medyo may pagsikat ng araw ha. Katamtaman man ito at medyo pagtaas ang heat index, asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na may mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. So, paghandaan yan mga folks. At ayon naman sa ating computer-generated tropical cyclone sector, itong si 12W or tropical storm na dating pinangalan natin sa local name na Ineng, na ngayon ay nasa international name na Yinyang, o nabanggit ko na po ito, isang uri daw ito ng parang cuisine o duck cuisine ng Hong Kong, tinawag nila ito, or isang sangkap sa hinahalo sa kape. So, hindi ko man ma-determine kung anong pinaka-specific, yun yung pinaka-identify nila ayon sa Hong Kong Observatory na tinawag nilang Yunyeng. And as of 11 o'clock na ngayon ay ang kanyang
central air pressure nasa 996 hectopascals na po ito. At may 1 minute average wind speed na po na 69 kilometers per hour at bugsong umabot na ng 87 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pan north-northeast o east-northeastward sa bilis na 28 km per hour. So baka sa loob ng 48-hour period, makakalapit na agad ito ng bandang southern Yokohama o bandang southern Japan o malapit sa Tokyo, Japan within 48-hour period. Mabilis po ang kanyang pagkilos. Just in case, mukhang lalapit ito sa mga isla ng Kozujima, Miyake, Makurujima, Hachio o Aogashima sa loob ng 48-hour period. Kung hindi bumagal ang pagkilos nitong si Yanyeng, ay maaari agad within 48 hour. Pero kung pagbabasa natin ang pinakadetalye, gamit ang ating tropical cyclone track converted na sa oras natin sa Pilipinas, inaasang lalapit ito sa mga isla na ito ng Miyojima, dyan sa nabanggit kong isla, by Thursday, mga bandang 9 p.m. o siguro mga madaling araw na ito ng Biyernes ng September 9. September 8, 7 or 8 rather, pagitan na ito ay lalapit nga sa mga isla nito ng Japan. So sa mga Pinoy natin, kung sakaling mayroong mga Pilipino tayong nagtatrabaho dyan, sa areas na yan ay paghandaan, may posibilidad kasi itong umabot ng severe tropical storm or maaaring manatili na lamang siya as tropical storm. Then bigla itong hihina as tropical depression by Saturday na po o September 9. Mga umaga na po. Probably ay maaaring umhina agad ito, maging tropical depression ulit siya at tuloy ang magiging low pressure area sa susunod na Lunes o bandang Sunday na po ng hapon o ng gabi. Kung pagbabasa natin ang ating tropical cyclone track, converted na po sa oras natin sa Pilipinas. So yun na po ang pinakahuli kong magiging update para dito kay Tropical Storm Yanyeng dahil wala na po siya sa teritoryo ng ating Pilipinas. Hindi na natin siya masyado ibabalita. At ito na lamang ang huli kong update para nga dito kay dating bagyong Ineng. Samantala, bukod kay dating bagyong Ineng o Tropical Depression Ineng sa ating bansa, meron tayong namataan na naman na isang bagong possible invest o bagong low pressure area na namataan dito sa may silangan ng Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos malapit lang sa direksyon nitong si 97W or 98W. Halos dikit lang. Kung si 98W man ito, kaso si 98W kasi nasa subtropical na eh. So, maaaring ito ay mukhang kasunod ni 99W. So, just in case na maging invest ito or panibagong low pressure area, ay tatawagin ito sa reset number na 90W. Babalik ulit tayo sa 90W dahil sumagat na po sa 99W. Sa ngayon ay nasa probability o current TCFP ito na nasa bandang 40 to 50% ang kanyang probability. Yung kanyang anomaly ay halos 40% na po kasi. So anytime posible iyang tumaas at magiging isang bagong invest o magiging low pressure area. Dahil pinapakita sa susunod na 24 oras, mari itong magkaroon ng organized circulation at magkaroon ng intensification na umabot ng 60 to 80%. So titingnan natin yan mga folks kung sakaling magiging bagong low pressure area na aktibo yan, ay posibleng tawagin uli yan sa bagong low pressure area na 90W. However, kung pagbasa natin ang global spectral model, ay may nakikita na tayo na medyo tatawid dito sa bandang Guam. Siguro ito na ngayon. Well, titingnan pa rin natin dahil hanggang ang forecast nito ay probably by September 6 to September 10, 2023 ang forecast ng ating global spectral model. Pero kung pagbabasa natin ang mean sea level pressure, halos hindi pa masyado significant na nakikita ito. Medyo naglalaro lamang ito sa 1,008 hectopascal. Ay, no, tatawid siya ng Guam. Probably ito yung bagong low pressure o bagong invest na ating nakikita dito sa ating current tropical cyclone forecast prediction natin sa may silangan ng Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bandang Guam. So, yan ang ating bagong babantayan. Probably mga bandang September 6 ang starting nito, ang ngayong araw, hanggang September 11, 2023, yung range duration. O possible, baka bukas pa lamang may malalaman na agad tayo o mayroon na agad itataas ang ating tropical cyclone sector. Pero titingnan natin yan dahil nasa 1,008 hectopascals pa lamang ito.
Just in case, baka unahan na naman si global spectral model ko ni JMA. Baka si JMA una agad magtataas ng low pressure area yang binabantay natin sa may bandang Guam sa mga susunod na araw. At makikita natin sa GFS computer models, magiging aktibo itong low pressure area na to according dito. Kaya mauuna si Japan Meteorological Agency na itataas agad nila ito bilang isang active low pressure area to tropical depression kaagad. Sigurado po yan. At according sa SMWF, halos nagtutugma ang kanilang matching ng shallow circulation dito sa may bandang Guam. So maaring tinututukan na ngayon yan ni Japan Meteorological Agency. At asahan natin na mauuna na naman silang itataas yan. Sinabi niya wala pa masyadong updates tungkol dito. Pero sa ating hydrological general flood advisory and warnings mula kay Pag-asa na nakadata feed sa PIMO weather page, makikita nakataas pa rin daw sa posibleng babahain ang bahagi ng halos extreme northwestern Luzon. Mula bandang Ilocos Norte, kasama na ang bandang buong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, bandang La Union, at buong Dagupan area, at dyan sa may bandang Santa Cruz, papasok ng Masinloc, at Olongapo hanggang Bataan. So medyo nakataas pa rin daw sa red general flood warning according kay Pag-asa na posibleng bahain ang areas na ito. Well, paghandaan na lamang, although most unlikely na itong babahin dahil medyo nag-i-improve ang ating weather condition at medyo bumabalik na ang alinsangan. Well, maging handa na lamang tayo dahil sa anunsyo ng data feed ni Pag-asa. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, September 6, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, September 6, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga iba nating detalye na gusto ninyong malaman. At sa may mga nagsasabi kasi kung meron ba akong monthly temperature at climate
ng pangkalahatan natin sa bansa? Well, nakikita nyo naman dito sa Almanac and Climate. Lahat po nandyan, maging ang daily rainfall averages mula kay Pag-asa. Makikita nyo agad dyan, nakasegregate na yan, automatic po yan nag-update. At sa ating nationwide monthly average temperature historical data, makikita naman po yan dito mula sa data feeding Pag-asa. Kung gusto nyo malaman ang monthly anomaly temperatures for monthly average mean temperature at anomaly temperature para sa month of August at sa mga susunod na buwan at sa mga climatologically observed temperatures na gusto niyo malaman, mandyan lamang sa aking website na makikita naman ninyo kaagad yan. So sa mga nagtatanong kung ano ba historical record, ayan na po, nakalagay naman po. At maging mga ibang mga vloggers ay pinopost din naman nila yan. At makikita yan sa all months ng historical records. Naka-record yan ang pinaka-highest temperature at comparison nito ng mga nagdaang mga nakaraang dekada. Tulad nito sa Port Area Manila, ay pinakamataas daw ang 38.6 degrees Celsius. Ang huling record nito ay bandang 1915 pa. At ang pinaka-highest naman sa all stations naman, noong 1969 sa Tuguegarao. So nakalagay dyan lahat. At alam naman natin na mga ibang weather vloggers ay pinopost din nila ang mga detalye nito. Pero parang paulit-ulit lang din, kaya hindi ko masyado pinopost ito. Pwede nyo naman bisitahin yan at sa mga gustong malaman, anytime naman pwede ako mag-post nyan every month. Pero kung gusto ninyong malaman in advance, nandito lamang yan sa aking website at automatic naman yan magde-data feeds mula sa aking webpage. Kung nahihirapan kayo mag-load mula sa website ni Pag-asa. So makikita nyo yung lahat yan sa aking website. Lahat nga yan ay nakadetalye at naka-post na po yan para sa gusto nyo yung malaman. At sa mga ibang data feeds, mula sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.